Ang storyang ito ay pinamagatang Lihim na Pagmamahalan ng Kapwa-Pulis by Will. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Itago niyo na lang ako sa pangalang Will. 25 years old. Isang pulis. Proud ako sa badge at uniform ko. 2 taon na akong may girlfriend sa probinsya. Mabait, supportive. Mahal ko siya sa abot ng kaya ko. Pero matagal ko na rin tinatago ang isang parte ng sarili ko. Alam kong bakla ako. Pero pinili kong itago kasi takot ako sa panghuhusga ng mga tao. Lalo na sa trabaho ko, kung saan puro machismo ang pamantayan. Dumating sa point na nag-download ako ng Grindr. Hindi naman para mag-cheat, kundi siguro para lang makaramdam na hindi ako nag-iisa. Para hanapin ang sarili ko. Isang gabi, may nakachat ako. Tapos nakilala ko rin siya. Itago natin siya sa pangalang Ralph. Parehas kaming discreet. Parehong may takot, pero parehong curious. Ang plano lang sana, one night stand. Walang commitment, walang complication. Pero iba ang nangyari. Si Ralph, matangkad, moreno, 5'9" ang height. Maganda ang katawan. Halatang alaga sa training at trabaho. At higit sa lahat, isa rin siyang pulis. Naka-assign siya noon sa Camp Crame. Nung marinig ko yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero kasabay ng takot, may kakaibang ginhawa. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi ng lahat ng pressure at sekreto ko. Habang nag-uusap kami ni Ralph, pareho kami nakahiga sa kama. Habang nakatitig lamang sa kisame. Ralph, ang weird no? Dapat, isang gabi lang to eh. Bakit? Ayaw mo bang ulitin? Hindi naman. Natatakot lang ako. Pulis ka rin pala. Mas okay nga yun, Will eh. Kasi ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. At naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Alam mo, Ralph, first time kong hindi magkunwari. Then don't. Sa akin, Will, pwede kang maging totoo. You can be yourself. Walang tinatago. Walang pinipilit. And I'll be here for you. Handa kitang samahan sa bawat hakbang mo. At muling naglapat ang aming mga labi. Hindi na lang init, kundi may lambing na matagal ko nang hinahanap. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Ralph, mas bumigat ang konsensya ko. May girlfriend ako sa probinsya na walang alam. Patuloy akong minamahal. Patuloy na nagtitiwala. Hindi niya deserve na lokohin. At mas lalong hindi niya deserve ang isang lalaking hindi kayang ibigay ang buong sarili niya. Tuwing nakikita ko ang pictures niya, nilalamon ako ng guilt. Pero tuwing kasama ko si Ralph, doon ko nararamdaman na buhay ako. Parang tug of war sa loob ko. Kung ano ang tama, laban sa kung ano yung nagpapasaya sa akin. Nasa crossroad na ako ng punto ng buhay ko. Alam kong kailangan ko siyang hiwalayan. Kahit masakit. Kasi mas malala kung patuloy ko siyang lolokohin. At kay Ralph, I'm starting to imagine a real relationship. Nakakatakot lumantad. Nakakatakot madiskubre ng mga kasamahan ko. Pero yung mas kinakatakutan ko, yung lumipas ang buhay ko na hindi ko sinubukang magmahal. Yung magmahal ng totoo. Yung walang pagtatago, yung walang pagkukunwari.
Nag-usap kami ni Ralph sa loob ng kotse. Nakaparada yon sa isang tahimik na kalsada pagkatapos ng duty. Madilim. Tanging ilaw ng poste ang sumisilip sa loob. Tahimik ako noon habang hawak-hawak ko yung phone ko at tinitignan ko yung pictures ni Stephanie, ang girlfriend ko. Will? Okay ka lang? Siya na naman ba yung iniisip mo? Oo, Ralph eh. And it kills me. Ralph, mahal niya ako. Pero pagkasama kita, iba eh. Parang ako ang ako talaga. Walang pagkukunwari. Will, hindi ko gustong maging dahilan ng kasalanan mo. Kung masaya ka sa kanya, sabihin mo lang. Hindi na ako lalaban pa. Pero Ralph, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ako huling naging ganito kabuo eh. Ka-alive. With her, I feel safe. But with you, Ralph, I feel real. Hinamakan ni Ralph ang kamay ko. Hindi kita pipilitin, Will. Pero sana, piliin mo kung saan ka magiging totoo. Hindi sa akin. Hindi sa kanya. Kung hindi sa sarili mo. I'm scared, Ralph. Sa trabaho, takot ako. Puro macho. Puro judgment. Paano kung malaman nila? Alam mo, aaminin ko sa'yo, takot din ako. Pero alam mo kung ano yung mas nakakatakot? Yung dumating yung araw na pareho tayo nagtatago. At doon tayo mabubulok. Ralph, kung lalaban ba ako, sasamahan mo ba ako? Ito ang pinakamahirap na laban ko. Hindi drug raids, hindi operasyon, kundi ang pakikipaglaban sa sarili kong puso. Sa ngayon, pinapalakas ko ang loob ko. Hindi ko alam kung ano ang kinabukasan ko. Pero iisa lang ang alam ko. Gusto kong maging totoo. At sana, sa bandang huli, piliin din ako ni Ralph. Gaya ng pagpili kong ipaglaban siya. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso kami ni Ralph sa place niya. Habang nasa CR siya, naiwan niya yung cellphone niya sa lamesa. Kinuha yun at nag-scroll ako. Doon ko na-discover ang ilang mga lumang pictures. Kasama ang isang lalaki. Magkahawak ng kamay, magkalapit ng mukha. Halatang higit pa sa pagiging magkaibigan. Nagpipigil ako ng luha noon. Nanginginig ang kabay habang tinitingnan ang mga litrato. Ralph? Sino to? Bakit parang kayo? Will, hindi mo dapat... Ano, Ralph? Matagal mo na pala akong niloloko? All this time. Ako yung nagtatago. Ako yung nahihirapan. Tapos ikaw? May boyfriend ka na pala? Hindi ganun, Will. Hindi ganun yun. Matagal na kami magkasama pero matagal na rin kami hindi masaya. Hindi ko lang masabi kagad kasi ayokong isipin mong rebound ka. Pero Ralph, ang sakit. Buong akala ko ako lang eh. Akala ko, ako lang yung lalaki sa buhay mo. Pero, sino nga ba naman ako, di ba? Wala naman tayong label eh. Tapos may girlfriend pa ako. Ikaw ang pinipili ko, Will. Pero hindi ko alam kung paano tatapusin yung isa. Para simulan ng bago. Hindi pa ako handa. Ralph, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang kailangan mo lang, pumili ka. Kasi Ralph, ikaw ang pinipili ko. Pinipili kita. Sa sobrang sakit ng nalaman ko, umalis ako sa bahay ni Ralph.
Lumipas ang ilang araw na isipan kong umuwi ng probinsya. Sa girlfriend ko, si Stephanie. Nakaupo kami noon sa terrace ng bahay nila. Malamig ang hangin, pero mabigat ang paligid. Alam mo, love, miss na kita. Ang dami kong gustong ikwento. Pero ikaw muna. Kamusta yung duty mo? Tahimik ako noon. Pinagmamasdan si Stephanie. Halatang hirap magsalita. Steph, kailangan ko maging totoo sa'yo. Matagal na akong naguguluhan. Mahal kita sobra. Pero, hindi na katulad ng dati eh. Hindi na ako yung Will na nakilala mo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Will? Steph, may iba na ako. Halos mabasag ang mukha ni Stephanie noon. Pero hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang umiiyak. Ang sakit naman, Will. Ang sakit naman nung sinabi mo. Pero salamat kasi naging totoo ka. Sana siya na nga'y makapagpaligay sa'yo. Kasi binigay ko na yung lahat pero hindi pala ako sapat. I'm sorry, Steph. Pinilit ko namang mahalin ka ng buong buo eh. Pero hindi ko kayang lokohin ka ng mas matagal pa. Sino ba yan? Sino ba yung iba mo na yan, ha? Kaya pala ang layo mo nitong mga nakaraang buwan? Sino siya, Will? Mas maganda ba siya? Mas mabait? Mas sexy sa akin? Hindi siya babae, Steph. Lalaki siya. At hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang magkunwari. Ayokong lokohin ka pa. Steph, you deserve someone na better. Yung buo at kayang ibigay ang lahat sa'yo. Pero hindi na ako yun eh. Will, lalaki. Kaya pala. Ang hirap tanggapin, Will. Pero mas mahirap kung patuloy mo akong niloloko. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, Steph. Pero yung tibok ng puso ko ngayon, nasa iba na. Sana, balang araw, mapatawad mo ko. Will, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Masakit. Pero, kung dun ka sasaya, pipilitin kong intindihin ka. Huwag mo na lang sayangin yung pagmamahal na ibibigay niya sa'yo. Yun lang yung hinihiling ko. At kahit hanggang sa huli, Will, gusto kong malaman mo na mahal kita. At huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin yung dahilan ng pakikipaghiwalay natin sa mga magulang ko. Safe ang sekreto mo sa akin. Nagpaalam na ako kay Steph. Mabigat pero may konting ginhawa. For the first time, wala na akong tinatago pa. Matapos hindi mag-usap kami ni Ralph ng ilang linggo, nagkita kami. Halatang pagod at gulong-gulo siya. Siguro nang dahil sa mga nangyari sa amin. Ralph, so, ano? Siya ba? O ako? Will, natapos ko na. Kinausap ko na siya. Matagal na rin niyang ramdam na wala na kami. At alam mo ba kung ano yung huli niyang sinabi sa akin?
Ang sabi niya, kung siya magpapasaya sa'yo, wag mo na siyang sayangin. Ah, totoo ba yung sinasabi mo, Ralph? Ikaw ang tahanan ko, Will. With you, hindi ako nagtatago. Kahit takot ako. Kahit pareho tayo nangangapa. Ikaw ang pinipili ng puso ko. Sa mga panahon na yon, I couldn't hold back anymore. Umagos ang luha ko sa saya. Sabay niyakap ko si Ralph na mahigpit. Doon, naramdaman namin. Kami ang para sa isa't isa. Namasyal kami ni Ralph noon. Huminto kami sa isang overlooking spot. At kitang-kita mo ang city lights. Tahimik lang pero puno ng emosyon. Alam mo, Ralph, first time kong hindi matakot sa bukas. Kasi kasama kita. At ako, Will, first time kong maramdaman na tama ang mali. Kasi ikaw ang kasama ko. At ikaw ang tama ko. Nagkatitigan kami. Pareho nakangiti. At muling naglapat ang aming mga labi. Hindi na lang ito lihim na pagmamahalan. Kundi simula ng totoong relasyon. Puno ng takot pero mas malakas ang pagmamahal. Sa wakas, pinili namin ang isa't isa. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan si Ralph. Sa lahat ng gulo, siya ang katahimikan ko. Sa lahat ng takot, siya yung lakas ko. Kapag magkasama kami, para kaming dalawang batang nagtatago sa likod ng pader. Pero sa bawat segundo, mas lalo kaming nahuhulog sa isa't isa. Hindi ko ina-expect na darating yung araw na magiging magkasama kami ni Ralph sa isang assignment. Pareho kaming na-deploy sa parehong unit. At sa barracks din kami nag-stay. Sa una, kaba yung nararamdaman ko. Kasi paano ba naman kung mahalata ng iba, di ba? Pero habang tumatagal, nare-realize ko na blessing pala to. Dahil sa wakas, kasama ko siya. Hindi na lang stolen nights o quick meetups, kundi sa araw-araw na duty, sa bawat operasyon, at sa bawat tahimik na gabi sa barracks. Magkasama kami. Magkatabi kami sa bunk bed. Pareho nakahiga. Kunwaring tulog. Tahimik ang paligid. Maririnig lang ang mahihinang hilik ng iba naming kasama. Bigla kong naramdaman na dahan-dahan niyang hinahawakan ng kamay ko sa ilalim ng kumot. Doon ko naramdaman yung kakaibang kilig. Sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng mga kasama naming walang alam. Hawak niya ang kamay ko. Simple lang pero para sa akin, parang sigaw na ng pagmamahal. Will, okay ka lang ba? Hindi ka ba natatakot na may makaalam sa atin? Takot ako. Pero mas takot akong mawala ka, Ralph. Ramdam kong kinilig siya. Kasi mas hinigpitan niya yung hawak ng kamay ko. Doon ko naramdaman, hindi ako nag-iisa. Pagkasama kami sa patrol noon, kami yung partner sa kotse. Habang nagmamaneho siya, bigla siyang sumulyap at ngumiti. Ang sarap palang feeling, no? Partner kita sa trabaho. Tapos partner kita sa buhay. Natawa ko pero kinilig ako sobra. Kasi tama siya. Partner ko siya. Hindi lang sa field, kundi sa puso.
Naka-line up kami kasamang ibang officers. Nakatingin sa lahat sa harap. Strict atmosphere. Bigla akong naramdaman na siniko niya ako ng bahagya. Sabay bulong ng mabilis na, "Will, after duty, sa barracks, ikaw at ako lang." Halos mapangiti ako. Buti na lang, napigilan ko. Kasi sa gitna ng lahat ng seryoso, siya lang ang kaya magpabilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos ng mahabang araw, sabay kaming nahiga. Pagod, pawisan, pero masaya. Alam mo, kung dati takot akong maging totoo, ngayon dito sa tabi mo, wala na akong kailangang itago pa, Ralph. At dito, sa tabi mo, Will, finally, I'm home. Ngayon, hindi na lang kami lihim na nagmamahalan. Kasama kami sa duty, sa barracks, sa buhay. Oo, may takot pa rin na baka isang araw, malaman ng iba. Pero, mas malakas na yung pagmamahal namin kaysa sa hiya. At habang tumitibok ang puso ko, iisang bagay lang ang malinaw. Sa laban ng buhay na to, ako at si Ralph magkasama hanggang sa dulo. Okay, so that's our newest story, ang lihim na pagmamahal ng kapwa-pulis. Grabe Will, ang saya ng story mo, grabe. Sana all. Ang bilis ng araw guys, no? Ilang weeks na lang, October na. I can feel the Christmas vibe na eh. Yung simoy ng hangin, yung mga ilaw na unti-unting sinasabit sa kalsada, at yung excitement na parang bumabalik yung pagkabata tuwing papalapit na yung Pasko. Ay, I remember the days na simple lang yung lahat. Walang iniisip na problema, masaya lang. Balik tayo dun sa story ni Will at Ralph guys. Hindi madali yung pinagdaanan nila eh. Imagine parehas silang pulis. Pareho silang takot at pressure sa trabaho na puno ng machismo. Pero sa kabila nun, nakahanap sila ng tapang para piliin ang totoo. Ang mahalin ang taong nagpapaligaya sa kanila. Yung sa barrack scenes at stolen moments nila, nakakaba tapos nakakakilig sobra. Pero mas higit doon, ramdam mo yung bigat at realidad ng sitwasyon eh. Marami din talagang mga tao na takot at hirap mag-out dahil sa panghusga. Lalo na kung yung environment mo ay puno ng machismo at expectations na hindi tugma dun sa tunay mong nararamdaman. Kaya yung story ni Will at Ralph, hindi lang siya basta kilig-kilig eh. Isa siyang paalala na may mga taong handang ipaglaban ng totoo kahit mahirap. Kahit masakit. Na minsan, kailangan mong masaktan at makasakit para maging malaya at totoo sa sarili mo. At sa huli, yun naman yung pinakamahalaga eh. Yung piliin ang sarili mong kaligayahan at yung taong mahal mo. Dahil kahit gaano kahirap ang sitwasyon, wala nang mas tatamis pa kaysa magmahal ng walang pagtatago at walang takot. Please continue sending your stories sa imrensantiago@gmail.com. At syempre kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, please leave a comment, like, and don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Ayaw nga pala guys, don't skip the ads ha. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy ng pakikinig. Hanggang sa muli.